Ngayon puntahan po natin itong 2026 budget deliberations na nangyari nga po ito kamakailan lang kung saan ang budget na po ngayon ng AIX ay 63.895 billion pesos. Gusto lang po naming malaman ano yung pinakamalaking dahilan po ng ahensya kung bakit lumobo po sa ganito kalaki yung AIX budget po natin. Tama, DJ Chacha, ano nga po, nung matapos yung BICAM, nasa mahigit 63 billion pesos na po yung pondo para sa protective services o yung dun sa assistance to individuals in crisis situation. Finactor in po kasi natin kasi ang DSWD ay nag-request nga po ng karagdagan na pondo dahil kung matatandaan, DJ Chacha, syempre nag-tumiti po tayo ng ating pong budget proposal, yung tinawag na budget call, first quarter of the year. And then, nung third quarter of the year, ay nag-lapse into law yung Free Funeral Services Act. So, kinakailangan natin i-factor in yung magiging karagdagan na tulong na maipapaabot natin, especially na kinakailangan nating bayaran yung mga funeral expenses na i-avail po ng ating pong mga clients who are eligible under this. So, gayon din po, dahil nga nakita natin kasi na yung nakarang taon, meron tayong programa, yung Ayuda sa Kapusang Kita program na hindi na nga po napondohan for 2026. Nakita natin doon na marami tayong nasa-serve. So, kung sila po ay lalapit uli for assistance from the department, at least we have available resources na magagamit po para po sa kanila. Meron din pong ibinibigay na dahilan during the budget deliberations ang sinasabi po ng ilang mga senador doon na nagkaroon daw ng kakulangan for AIX fund ngayong 2025 after nung sunod-sunod na bagyo? Well, that's correct, DJ Chacha. Kasi yung pong sunod-sunod na mga disasters ay talaga namang malaki yung naging epekto sa kabuhayan ng ating pong mga disaster-affected families and communities. And based on the assessment of our social workers, ay talagang eligible sila, yung mga disaster-affected families, eligible sila sa tulong dahil talagang nakita in crisis. Dahil nga, ang dami nating mga na-experience na disasters for this year, not only typhoons, but there were also earthquakes. So, yung pondo po natin na immediately na ipoprovide sa mga kababayan nating na apektuhan ay nagkukulang kasi araw-araw meron din tayo mga siniserve sa ating pong mga opisina na mga ibang individuals and families in crisis. So, medyo nagkaroon ng kakulangan sa mga resources because even if meron tayong quick response fund na nagagamit din natin for immediate relief activities ay nadideplete din yon. So, we had to request several times from the DBM for its replenishment, but it took a while for us to have the replenishment of our QRF. So yung pong immediate na tulong ay nakukuha natin on the draw from the AIX program. So tama po ba yung pagkakaintindi ko, ASEC, na nahirapan kayong tulungan tong mga calamity victims natin dahil yung quick response fund medyo matagal bago po makarating sa inyo. Matagal din tuloy yung tulong para sa mga kababayan. Kaya ngayon, na ganito kalaki yung budget, mas madali para po sa ahensya nyo na tulungan yung mga magiging biktima ng bagyo at kalamidad. Yun po ba yun? Well, kasi it's a social safety net, di ba, DJ Chasa? So, stopgap measure yan to address na immediate needs. So madali kasing ma-access natin yung AIX. As compared doon sa QRF, kasi sa QRF, we're not just using it for financial assistance, yung sa emergency cash transfer. Most of our QRF goes to the purchase of welfare goods. Ito yung mga family food packs na dinidistribute natin. So may iba po pa pong allocation yung ating quick response fund. So for families who have been affected severely by disasters, when I say adversely and severely affected, sila yung either namatayan ng miyembro ng pamilya, so we have to provide immediate assistance doon po sa kanila, and that's through assistance to individuals in crisis situation. So yung intent natin to provide immediate action or immediate assistance ay na-address nga po kapag meron tayong assistance to individuals in crisis situation. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!